Kanina ko pa iniisip and gusto kong ibato sa inyo yung question na 'to. Kailan yung huling tumae kayo na hindi kayo nag-scroll sa phone niyo? Nare-recall niyo ba? O nangyari na ba ulit 'yun? Na tumae kayo, ta's never niyong ginamit yung phone niyo? Ikaw, Norbs? Pwede ako muna. Sige. Yung kaya lang kasi circumstantial ito. Kahapon, kasi parang nalimutan ko siya i-charge. Tapos, hindi pala siya counted kasi 3% yung phone ko. Tapos, yun nga, again, nalimutan ko mag-charge. Tapos, tayo ako nun. Tapos, dinala ko pa rin siya kahit na alam kong empty bat siya. Pero, alam mo yung pagtae ko, katumbas niya na yung kailangan dala ko yung phone ko. Tapos, magdo-doom scroll ako sa Facebook. Tapos, alam mo yun, siguro nakadalawa or 3 reels lang ako. Tapos, wala na. Tapos, ano ba yung ginawa ko nun? Siguro para sa nostalgia, kinuha ko yung bote ng ng Head and Shoulders. Tapos, ewan ko kung nasa ulo ko yung basta binabasa ko yung nasa likod niya yung mga ingredients, tapos kung ano yung ilang uses, parang ano yun yung may 3 asterisk yata yun or 2 asterisk, tapos sinasabi niya na kailangan for clinical this trials. parang X amount of uses ganito maging effective yung mawala yung dandruff mo. Pero ayun siguro kahapon circumstantial lang. Parang sakto-sakto nga yung tanong mo kasi ewan ko, ngayon lang uli. Gets, pero parang hindi magka-count yung nangyari sa'yo, yung circumstance yan, gawa ng meron ka pa rin ginawa. Mamaya mag-make sense yung tanong ko. Kasi meron akong follow-up question. Ikaw, Ibet, kailan yung huling tumae ka na hindi ka nag-scroll? Kaninang umaga. Pero kasi ako talaga, hindi ako nagdadala ng phone kapag e-etchas. Kasi mabilis lang akong dumumi. Mabilis lang ako dumumi. Like, as in, pag alam kong upo ko ng toilet, parang ilang ganun lang, ilang push lang. Okay na yun. Okay na ako. So, hindi ko kailangan ng concentration na, alam mo yun, na kailangan kong mahimasmasan or anything, wala. Nice. Yung sa akin naman, kasi yung reason lang kung ba't ako nagtanong ng ganun, kasi isa yun sa mga activity na parang tied siya sa isang activity pa. Kasi parang nauso sa atin yung bawal tenga. Kailangan lagi tayong stimulated kapag may ginagawa. Kapag mayroong bakanting senses sa atin, kailangan na-occupy rin siya ng ibang bagay. Kasi kung hindi, parang hindi natin na ma-maximize yung oras. For example, yung pagtae. Tumatae lang naman tayo, kaya na natin mag-scroll, kaya natin mag-cellphone. Cellphone tayo. Same din sa pag-yosi, habang nag-yosi, scroll. Or minsan nga habang nag-video games kapag grind time, nagpo-podcast, naghuhugos ng pinggan, nakikinig ng music. Yun lagi merong kasabay. Tapos lately, inisip ko, hindi ko pala inisip, parang nagawa ko lang na parang try ko nga to, na nag-yosi lang ako. Na parang I'm with myself. Enjoying the moment. Enjoying the moment with myself. Nung habang tumatay ako, hindi ako nag-yosi, hindi ako nagsiselfone, tumatay lang ako. Enjoying the moment habang tumatay. Sige, tatay lang talaga ako. Pumunta ako ng CR para tumae. Which yun naman talaga yung goal. Naliligo, hindi rin ako nagsisounds. Kasi kadalasan kapag naliligo ako, nagpapatugtog pa ako eh. Kailangan lagi may occupied na senses habang may ginagawa kang isang chore, isang activity. Tapos parang, minsan naisip ko, parang meron din konting siya, na parang you're one with yourself. Isang example din na ginawa ko na parang, hindi ko alam kung masusundan siya, pero okay din kasi ang dami kong naisip na parang meron akong mga na-unwire sa utak ko na parang nag-defrag sa hard disk sa utak ko. Naglakad ako kanina, inikot ko yung buong from Pinagsama to Signal Village pabalik ng Pinagsama dito sa lugar namin. Naglakad ako, hindi ko dala yung cellphone ko. Hindi, kasi usually pag maglalakad ka, dapat nakikinig ka ng podcast, nagsa-sounds ka. Ako hindi. In-expose ko yung sarili ko doon sa ingay ng mga tricycle, ng mga tao, ng mga tawag dito ng mga manok, ng mga aso. Okay din siya. Medyo may ano din siya, may I think may positive effect din siya. Kasi umuwi akong masaya eh.
na usually, minsan gusto kong mamatay, parang ganun, di joke lang. Tangina kasi galing ako sa sakit. Galing ako sa sakit nung nakaraan. Nung after natin mag-BBS, nung Sunday, sabi ko parang may nakakamdaman ako, parang hindi maganda yung paramdam ko. Tapos natulog agad, kumain na ako sa tulog agad ako. Pagkagising ko, putang ina, ng kaso ko, Lods. Lala. Tapos buong week na yun, 2 araw ako hindi nakapasok. Tapos, eto pa, yung lagi kong binabanggit na kapag yung sinaks ka ng malas, parang hindi ka pa nakakabangon, gagawa yung universe ng paraan para tadyakan ka at madapa ulit. Ina, nasira yung PC ko. Na supposedly, hindi na lang ako mag-sick leave, work from home na lang ako para at least kahit paano, pwede akong, pag napagod ako, pwede akong humiga na lang, ganyan. Tapos yung parang mag-chat lang ako sa mga tropa ko na, uy, paping naman ako kapag may meeting, ganyan. Ina, nasira yung PC ko. Dinala ko pa doon sa opisina para lang ipaayos. Yung parang tanginan to Ginagago na naman ako ng universe Pero syempre, hindi tayo papatalo doon. Ang 4 na letra, JHAZ, may H. Justin. Justin, puta. Hindi tayo magpapatalo sa mga alignment ng stars. Parang mga ganyang But anyway, Mercury. hindi pa rin ako masyadong okay, pero parang feeling ko, sabi ko, kaya ko na mag-podcast. Sa ngayon, alam ko hindi niyo rin naman ako kakamustahin, kaya una ko nang kinuwento yung sarili ko. Tapos ngayon ko na kayo kakamustahin. So kayo naman kamusta? Una ka na, Norbs. Yan. Kasi ngayon kasi kaya naggaya ako nitong episode na to kasi parang ewan ko, nakakaramdam ako ng lumbay. Ewan ko, yun yung equivalent, sorry. Yung equivalent yun ng, ewan ko, quote-unquote depression. Yung parang gusto ko mag-podcast, yung ganon. Tapos, galing ako sa inuman. Hindi, yung pinsan ko kasi, second cousin ko, ikakasal, parang day nila to for pamamanhikan. Tapos, galing ako doon. Tapos, yung yung guy, yung pinsan ko pala na yung babae. Tapos, parang family joke na namin na, since nga, di ba, since nagkawala kami ng ex ko, tapos yung ate kasi nung supposedly ito ikakasal, parang kami na yung butt of the jokes ng mga tito-tita namin doon or ninong-ninang na, parang, kailan kayo magkaka-jowa, tapos kailan kayo ikakasal. Kasi pareho kami panganay. Yung ganun. Tapos, parang ito, siya, yung, since nga galing sa inuman, isa kasi ako doon sa pinakamatanda, yung sa mga magpipinsan. Tapos ako yung parang, ang role ko, yung mag-instigate ng mga kung magtatanong, yung mga ganun. Tapos, usually natatawa yung mga pinsan ko, pati yung mga tito-tita ko. Tapos, parang, yun? Sinasabi sa akin, yung before nitong pamamanhika na to, sabi nun nino ko, okay ba yung yung mapapakasalan ng pinsan mo? Sabi ko, okay naman siya. Tapos, yung ko sa kanya, siya, smart talaga kausap, yung review sa kanya. Tapos, parang sinabi ko, aalagaan naman niya yung pinsan ko, yung gano'n. Kasi, yung tatay at nanay nung pinsan ko na yun, ninong ko sa binyag. Tapos, ever since nung bata ako, parang close na talaga. Kumbaga, sila yung tumayo na legit na godfather and godmother ko. Kaya parang close yung family ties talaga namin doon. Tapos, din siya pinsang buo ni Airpods, si Ninong, yung gano'n. Pero yun, parang long story short, galing ako doon sa inuman. Tapos, parang ako, double agent. Kasi ang ginawa kasi nung bride to be, pati, syempre, yung groom to be, nag-present sila kung ano yung mga trabaho nila, kung ano yung plano nila for the wedding, yung mga gano'n. Tapos, yung ninong at ninang ko na yun, wala silang parang walang imek. Yung airpods at airmats ko pa yung nagtatanong na basta details ng kasal na naisip nung ninang ko na dapat na itanong ko. Tapos nung nagiinuman kami, lumabas yung alam mo yung kapag nagiinuman ka, lumalabas yung totoong nen mo. Kumbaga yung may yung shell mo,
dun sa normal mo na buhay, nawawala kapag nagiinom. Tapos sabi ko, parang ano, ewan ko, double agent ba yun? Kasi ang loyalty ko talaga sa ninong ko, pero tingin ko naman makakatulong yung sinabi niya dun sa couple, yung ganun. Tapos, ayun, wala lang, parang ano, first time ko kasi maka-attend ng ganun sa mga pamamanhikan na, I guess, quote-unquote, modern na pamamanhikan. Kaya parang, ano pa yun? And ewan ko, enjoy in a sense kasi quote-unquote, may role ako doon na hindi siguro masasabi nung ninong ko doon sa couple na yon, ganun. And nag-enjoy ako kasi may alak. Kasi ano, parang late din kami nag-start, siguro 3 p.m. Etong recording natin 6 p.m. Imagine mo yung nakadalawang bote kami. And parang ano na yun, for the whole 6-hour duration yun, pero minadali namin kasi si Airpods kailangan umuwi, yung mga ganun. Ang daming characters, no? Weird. Ayun, enjoy lang. Pati, gusto ko talaga mag-podcast ngayong araw na to, or kahit bukas. Damay civilian nga ako eh. Ang tawag dito, yung sa pamamanhikan, Lods, nangyayari pala talaga siya, no? Yung, ganun. Ano nga, parang nagulat ako, Lods, kasi parang, nung tinanong ko kasi yung partner nung pinsang ko, yung syempre yung lalaki, sabi ko, before ka mag-propose, sabi ko, nagpaalam ka ba na parang may plano ka pakasalan yung pinsan ko? Sabi niya, oo daw. Tapos parang may extension pa ng event na yung both families, yung side nung guy, pati nung side nung pinsan ko, tapos plus kami. Kasi yung parang naman, may buhay pa rin yung tradition na yun. Kaya parang naisip ko, malaking bagay din yun kasi siguro kung on his own or on her own yung ninong at ninang ko, parang hindi nila maiisip na magtanong yung mga important questions, which is nangyari dun sa mismong event na yun. Wala naman akong jowa, so hindi ko isipin yan, pero medyo parang Lods, ang malala pa nun, may kapatid kasi yung guy, sabi niya, pero uy, ito, magdodoktor to, parang to, dalaga to, tapos inaano sa akin, pinipin, sabi ko, sigaw, mga ganun ako. Di pwede, Lods. let's see. Mali mo naman. Sarado ba yung pinto mo sa mga ganyan, Norms? Sa reto. O, sa mga reto? Ay. Okay, Suzine, kamusta ka? Ang ina. Pinasok Shane. ako. Laseng. Shane, Oo. Shane? Alam mo na Shane yan? Alam mo na? Vims, kamusta ka? Pagod. Hindi, errands day ko today. Pero sabi ko nga kanina, damay civilian tayo dito sa tropa natin gustong mag-podcast. Tas pati ako, minanipulate para mag-record today. So, ayan, in-arrange ko yung schedule ko para ma-accommodate ko. Yung The Game Silog Show. Yes. Wow. Charot. Wow, kala mo talaga busy. De, pero tas flagship. Flagship pa, Diyos ko. De, pero yun nga, busy kasi yung mga last minute errands bago ka umalis, bago mag-travel, kailangan kong maasikaso. Tapos, nakabook na yung mga kailangan ko for the next few days na, let's say, yung cleaning ng bahay, yung mga basta small errands na dapat kong makomplete bago kami umalis. Siyempre, kailangan ko rin magpa-nails. Kailangan maganda tayo. Yung mga ganong level. So, ayun. Ano pa ba? Today yung last day ng errands. Bukas sana yung empake. And di ko pa rin natatalo si Simon. Yun lang. PM ka lang kung gusto mo ng tips. Hindi, wait lang kasi pa ako. Nag-grind ako ng Colors of Lumina. Para saan yung grind kung mayroong pari? Ano ba yan, Lods? Totoo. Bakit ba? Bakit pa nangyayalam ka, Justin, ha? Oo. Pero yun nga, tawag dito, natatawa ako kasi bumalik ako dun sa era na kailangan kong mag-grind. So, merong isang stage dun sa Renoir's draft na dun ako nag-grind ng Lumina. Yung paikot na yung dun sa Golden Tree,
bago ka dun makarating sa merchant, 'di ba merong mga creation dun na basta may Ah. kalaban dun na magda-drop ng 2 luminas kada fight. So, pinapanood ako ni Ash na paikot-ikot ako. Sabi niya, ano ba ginagawa mo? Ba't paikot-ikot ka? Sabi ko, nagpapa-level up ako kasi kailangan ko matalo tong boss na to. Tapos parang na-realize ko, shit, patay na oras. Tapos inisip ko, makinig kaya ako ng podcast habang nag-grind. Kasi naalala ko si Just naggaganon eh. Try ko kaya. Pero hindi ko ginawa kasi parang kagaya ng sinabi mo kanina, Just, yung bawal tenga na kailangan may nangyayari. So, tinatry ko din siya actually na wag maging ganon. Kasi may ganyan din akong ugali na ang tawag nga nila sa akin sa office, si Miss Headset. Kasi lagi ako naka-headset, naka-earbuds, lagi may pinapakinggan, lagi nagmo-music or podcast or anything. Kahit sa gym, right? Ganun. Oo, kahit sa usual, gym. diba? Kahit nga naglalakad ako pa uwi eh, 'di ba? Papasok pa uwi, naka-headset. So parang gusto ko siyang tigilan din na parang alam mo mag-wander lang yung utak mo na parang alam mo yun, ma-bored ka naman kahit papano. So yun. Yun lang. Solid siya. Minsan kasi na-experience, maraming beses ko na-experience yung parang feeling ko hindi complete yung araw ko or parang to the point na babalik pa ako ng bahay, gawa lang na nakalimutan ko yung headset ko nung papasok ako sa trabaho. Hindi siya magandang pakiramdam na parang super dependent ko doon sa headphones. Na parang feeling ko naked ako sa biyahe kapag hindi naka-headset. Na parang feeling ko anytime pwedeng may lumapit, pwedeng may kumausap, unlike kapag naka-headset ka, alam mong sign yun or parang signal yun dun sa mga tao na hindi ko pwedeng kausapin to, parang ganun. Pero sa kabilang banda, hindi rin siya, I think, maganda. So, minsan, sinusubukan ko din na na hindi na gawin yun. Pero mahirap. Mahirap siyang gawin. And yung mga bagay na mga mahihirap, nagiging madali dahil sa mga Patreon subscribers natin. Kaya shoutout sa inyo guys. At sa ating mga executive producers na sila Sands, Lance, Mark Divina Gracia, Yvette Suzine Solivilla ng The Ara Channel, si Kuya G, si Admiral RD Casimiro, si AG Sumarian, at si Benjamin Lee na hanggang ngayon hindi ko pa rin kilala. Hindi pa rin siya nagka-cancel. Sir, kausapin mo ko. Sino ka ba? Gusto ko nang makakilala. Baka nakalimutan niya nakasubscribe siya. Ano yun? Ano yung comment mo? Ano yun, lads? Go. What mo na? Hindi yung parang challenge sa sarili na instead na to ward off dun sa mga lumalapit sa'yo, ano ba kung pumupunta ka sa mall para, parang you're saying to those people around you na meron akong headphones, huwag mo ko kausapin. Parang yung kabaliktaran naman na wala akong headphones, ano kaya yung mga conversation or mga tanong na toward them off? Yung parang mawi-weirdohan sa'yo. Yan, kasi parang usual, ito naman, ko, naman ako siguro dun sa AirPods ko na, halimbawa, kung may mga shirt, maghahanap talaga ako nung, na taon na walang color nung shirt na yon. Parang, sabihin ko, let's say, ang available lang black or white, tapos sabihin ko, may green ba kayo nito? Tapos sabihin, wala sir. Parang alam mo yung hindi sila parang mag-upsell na, itong na to, itong ibang design, kasi ng design na yun. Parang, sila na lang yung kusa na lalayo sa'yo. Yung gano'n, parang, ko. Challenge. Parang, baliktad naman siya sa akin na, natripan ko siya minsan na wala akong headphones, pero, ano kaya yung mga conversation na, toward them off. Yung gano'n. Ano lamay playlist mo? Mga ganun. Pasok pa yan? Hindi no? Baka ma-engage pa parang, sila. hindi ma-engage siya. Parang, sige sir, alis na ako. Bala ka dyan. Hindi ko pala na-explain no, sa mga nakikinig ng Spotify and sa YouTube. Siguro sa YouTube nakita niyo na yung title. So, Bayot episode to, bring your own topic. First timers itong mga to dito sa segment ng TGS. Si Norvin lang yung pumilit nito tsaka si Yvette. Actually, meron din akong isang plano na supposedly Bayot episode din. Inisip ko kung Bayot episode yun or parang totally different episode na lang. Kasi 6 months na yung PUB and bala kong i-invite rin si Norvin, si Tito Tej, tsaka si Dar. Actually, nasabihan ko na si Tito Tej and si Dar kanina. Late lang nag-reply si Dar. Sabi niya, hindi pa daw siya ready pagiging gamer niya. Yung gay niya is yung gamer niya is yung gay gamer. GAY, no? So, most likely baka next weekend or iset ng different schedule, But for this episode, in-invite ko naman yung Team BBS,
si Yvette tsaka si Norbin, pero si Norbin lang talaga yung nagpumilit sa episode Wow. na to. Wow. Hindi nga ako dapat kasi talaga magpo-podcast pa ngayon kasi sinisave ko yung energy ko para sa Sunday, para bukas kasi nga kakagaling ko pa lang. So, feeling ko kaya na rin naman. And yun, let's see. Bring your own topic. So, yung segment na to ng TGS, parang BBS din, parang topic before, magdadala ng iba't ibang topic yung mga guest, basta video game related. And dahil first timers ng dalawang to at ladies first, Marvin, mauna ka na. Yun, yung ano talaga dito, yung Hayop kayo. yung premise talaga dito kasi alam naman natin, siguro yung topic ko kasi low hanging fruit. I guess siguro ito yung segment ng TGS na feel ko pinaka-fit na pag-usapan to. Kasi 'di ba nauuso dito sa Philippines. Alam ko marami ng content creators kayo na ko-consume, marami na kayong na babasa sa internet or parang may mga studies pa nga sa WHO na for the long time pinag-uusapan na to. Na parang yung pinaka-topic ko kasi for this time is kung yung video games ba talaga ang source ng ano, parang pwede ba siyang sisihin dun sa violence? Kasi 'di ba dun sa mga previous na ganap dito sa Pilipinas, yung 'di ba mga minors, let's say ano yun, 15 below yung ages nila. Parang laging siguro ang go-to nung mga siguro ng government natin, nung Senate, ng DILG. Sorry kung ninename ko na sila kasi ano ito yung mga lumalabas sa news na parang ini-investigate nila na itong mga bata na to na siguro yung mga nag-beng-beng sa mga taga Tacloban, yung mga ano, sinisisi yung Gorebox, hindi ba even yung Senate natin, in-invite yung developer nung Gorebox na taga ano ba, Germany ba yun? Na pumunta dun sa hearing. Kaya parang kayo ba ano yung siguro general take nyo when it comes to violence na ano ba to, enough ba yung video games as a source ng mga kabataan na mag-translate yung nakikita nila sa video games into committing yung mga crimes sa real life. Yun again, yung school shooting, yung siguro pang bubugbog, yung ganun. Kayo ba? Ang ganda nung Mauna. ang ganda nung ano na ang ganda nung topic na binato mo. Unang-una kasi napaka-relevant niya. Nangyayari siya ngayon, maraming discussion about it, maraming nagsa-sound off about it. At actually ito rin yung topic na hinanda ko. Pero gusto ko munang iklaro paano mo kinompose yung question? Kasi yung sa akin, Lods, ito yung sa akin. Yung mga nakikita ko sa discussion is masyadong parang one-sided and parang one umbrella fits all. So yung sa akin, sinubukan kong parang himayin ng konti at maging specific at least kahit pa paano para makover yung gusto kong talking point. Yung sa akin is, may ambag ba ang video games sa pagiging violente ng mga kabataan or ng tao? Parang ganun. Yung may ambag, yung parang ginamit ko yung word na ambag. Kasi pag sinabi natin na yung video games automatic yung violent video games equates to violence IRL, parang matik na no siya kasi hindi naman talaga eh. So ang gusto kong sanang i-discuss pero syempre topic mo to, ikaw yung unang nakapagbato, yung ambag, kung may ambag ba siya, kung may ambag lang ba. So gusto kong i-clarify lang sa'yo ba, ano ba yung pinaka question mo na gusto mong i-deep dive natin sa specific na topic na to para ma-identify natin and makapagbigay tayo ng parang opinion about it. Unlike doon sa malaking umbrella na covered yung lahat. At yung sa akin kasi more of kasi 'di ba yung sa news natin, yung sa feed, lalo na sa mga news na investigation nung siguro government natin na ine-equate talaga siya na parang 'di ba nga yung developer nung Gorebox nga, which is yung specific na siguro ewan ko sa Roblox ba yun or specific server na yun na yung video games ba talaga ano siya, magko-contribute dun sa source kung paano natatranslate yung kung ano nangyayari dun sa game tapos i-emulate ng mga bata sa violence dun sa real life.
Parang gano'n, parang siguro similar or parang pareho lang dun sa tanong natin na ano ba to, major contribution ba ang video games dun sa pag-translate ng violence sa game into the real world? Ako ba muna i-bet or gusto mo ikaw muna? Ikaw muna. Okay. Yung sa akin kasi Lods, unang-una nakakatuwa na mapag-uusapan natin to dito kasi mahirap sa internet dahil hindi pwedeng nuance conversation sa internet. Parang palaging, alam mo yun, gusto mong mag-sound off ng or magbigay ng ibang opinion. Actually, nasa ibang side kasi ako kaya hindi ako nagpo-post about it, and parang ang hirap niyang sabihin gawa ng unang-una meron tayong podcast, and 'di ba parang gamer din ako, and ang hirap niyang sabihin kasi parang dapat supposedly parang ally ako, right? Na parang dapat against ako dun sa mga ganong um, opinion or ganung paniniwala mga boomer. Pero I think kailangan kasi muna natin maging klaro kung saan ba yun nanggaling. Meron kasing unang post yon si Risa Ontiveros. Hanapin natin yung una kong nakitang post niya about it. Yung unang post kasi ni Risa, bago doon sa pag-i-invite doon sa Gorebox developer, etc. Yung unang post niya dito is, na nakita ko, I'm not sure kung ito yung pinakauna. Dito sa page niya na Senator Risa Ontiveros, sabi niya, June 23rd to, 2:00 ng hapon. Bubuksan natin ulit ang Senate hearing tungkol sa di umanong paggamit ng online platforms at gaming spaces para mag-groom, mag-manipulate at mag-radicalize ng mga bata para gumawa ng karahasan. Kung ginagamit ang internet para biktimahin ang mga bata, dapat may managot. Hindi natin hihintayin na magkaroon ng sunod pang biktima bago kumilos. Ulitin ko yung pagkakakonstruct ng sentence. Bubuksan natin ulit ang Senate hearing tungkol sa di umanong paggamit ng online platforms at gaming spaces para mag-groom, mag-manipulate at mag-radicalize ng mga bata para gumawa ng karahasan. Doon sa unang post kasi, hindi blatantly parang inaatake yung developer, right? And yung game. Yung unang statement ni Risa Ontiveros is gusto niyang buksan at magkaroon ng discussion sa di umanong paggamit. Not necessarily yung pagiging violent ng video games. Kasi dito sa unang statement na to, naniniwala akong na nagagamit yung video games Hindi ko alam kung familiar kayo doon sa magsasite ako ng mga hindi to pa about sa video games pero magsasite ako ng mga episodes na napakinggan ko sa Rotten Mango. Familiar ba kayo doon sa podcast na yun? Rotten Mango. Yung about sa mga criminal cases. Ano parang si Stephanie ba pangalan nun? Yung basta magaling siya magsalita. Oo, yung parang very yung magsalita, yung parang talaga na Stephanie Sue. Oo, yung na-visualize mo yung pagkukwento niya. So meron siyang 2 episode. I-cite ko lang to. Hindi to about video games pero medyo related din. Meron siyang isang episode title, The Turkish Incel Discord Group Murders. Episode title, episode 456, Teen Boy Mutilates 2 Girls and throw ano to? Ang haba kasi putang ina. Basta ito yung case. This episode covers the tragic October 2024 events in Istanbul, Turkey, involving 19-year-old Semi Selik. He was part of toxic, radicalized Discord group chat associated with misogynistic incel subcultures. Members of this group chat egg on violent behavior and shared horrific graphic videos of crimes across Turkish social media channels before the server went dark. Another episode, the second Ent Room case. The case, while the original infamous South Korean Ent Room case primarily operated on Telegram, Stephanie Sue dives into the second Ent Room, which migrated its cyber exploitation and blackmailed victim chat rooms directly over to Discord servers. So, ano yung punto ko? Yung mga channels or yung mga platforms na parehong may correlation sa video games, nagtutugma-tugma siya, nagkaroon siya ng crossroads at nagagamit siya. Hindi ko sinasabi na yung mismong video games yung nagiging reason kung bakit nagiging violente yung mga bata o yung mga gumagawa ng mga shootings na yan. Hindi yun. Pero yung video games
possible na party siya kung bakit nare-radicalize yung mga bata at yung mga ibang tao at gawin yung mga krimen na yun. Yun yung parang hindi nagiging nuanced discussion ngayon sa internet. Kasi gets ko yung nagiging defensive tayo na hindi ako nga putang ina naglaro ako ng Mortal Kombat, hindi naman ako nagfe-fatality ng tao. 'Di ba? Yung mga ganun gets ko yun. Ako pumatay nga ako ng mga ganito, hindi naman ako naging ganito, 'di ba? Gets ko yun Kasi i-defend natin yung hobby natin yung passion natin. But meron kasing isang part ng discussion na I think hindi nabubuksan o hindi na pag-uusapan na merong mga gantong klaseng grupo na ginagamit yung video games at yung mga online platforms or yung mga messaging platforms na kaakibat ng gaming na yon to radicalize these people at etong mga minors na to. Ito yung mga tao na walang sense of belongingness at tina-target nila yon at ginagamit sadly, possibly, yung video games. Hindi, pero agree naman sa sinasabi mo, Jazz, kasi I think yun din yung take ko, to be honest, na hindi siya direct na effect ng video games na, magiging violente ka, pwede kang ganun ng tao, di ba? Pero, malaking factor talaga sa mga kabataan yung peer groups, yung pagkakaroon ng discussion online. Let's say, for example, yung sister ko, nung bata siya, tawag dito, naglalaro siya palagi ng Roblox. Pero 'di ba nagkaroon ng issue before nun sa Roblox na parang may mga matatanda na ginagawang platform yung Roblox para, alam mo yon, mang-manipulate ng mga bata, which is Yes. totoong nangyayari, 'di ba? So, hindi ko per se isisisi sa video games lang kung bakit nagiging violent ang isang bata. Sabi nga nila, 'di ba, it takes a village to raise a child. So, hindi lang yun yung isang reason. And I think yung kagaya ng sinabi ni Jazz na parang ma-mention lang na video games ay magiging violente ka. Labas kagad tayo ng pitchfork Pero kung babasahin mong maigi yung statement nga na sinabi ni Risa Ontiveros na, alam mo yun, critical thinking, di ba? Yun yung kulang sa mga tao ngayon, to be honest, na mabasa lang na Risa Ontiveros, pinapatawag yung developers ng video game. Ano ba yan? Yung keme ganyan. So, yun, parang sometimes din tayo, pause, basahin maigi, intindihin, instead na mag-react kagad. Feeling ko kasi yung mga nako-quote din or kung yung mismong way ng pagsasalita ni Risa or ng ibang kung sino man yung mga susunod na magsasalita pa is hindi rin kasi klaro Kasi kung, again, yung kinote ko lang kasi yung una kong nabasa na post niya kung ito lang yung pagbabasihan ko, hindi naman to atake mismo sa video games Ang sinabi niya dito is, di umanong paggamit ng online platforms at gaming spaces. Kasi yung mga susunod kasi na statements is parang attack na kagad doon sa developer, right? Oo. Kahit ako ganun yung unang magiging interpretation ko. Kasi nga, headlines lang yung nakikita ko. Especially for someone like me na nasa ibang bansa, hindi naman talaga ako nakakakita na ng news gaano sa Pinas. So parang kahit ako yun yung naging first impression ko, naliwanagan lang ako nung sinabi mo, Jazz. But then again, wala naman akong pinost or anything na parang galit kagad kay Risa Ontiveros. Kasi for the longest time din na nanonood ako ng mga Senate hearings or what, medyo pro Risa ako So parang Pinklawan na nagulat ba ako nito? Kasi ganito yung stance ko. Pinklawan na ba ako? Parang nagulat ako na sinabi ni Risa yon. So medyo nagkaroon ako ng konting doubt. And ang inisip ko, baka kailangan talaga ng government na maintindihan yung mga terms. Kasi naalala ko dati nanood din ako ng Senate hearing sa US naman na parang ibaban yung TikTok. Tapos parang akala nila kinukuha yung nila privacy, chururut. Basta may mga pinaglalaban sila na hindi nila maintindihan. Like, for example, parang ginisa ata nila yung CEO ng TikTok about cash, yung storage, chururut ng TikTok. So parang mga boomers yung nagtatanong. So, matik din nila nagigets yung concept ng internet agad. So, yun. Pero, kung may anak kayo, paki-monitor ang internet usage. Yun talaga parang yun. Parang sabi nga ni Amethyst din dito sa Discord, sabi niya, Roblox plus Discord, meron talaga.
That's why yung laptop ng anak ko nilagay na namin sa common room, hindi sa bedroom niya. And totoo rin naman eh. And yung defense rin na yung mga games ay merong classification or ano ba tawag doon? Yung Violence. ratings 18 above, right? And dapat talaga ma-monitor ng parents 'yon. Let's be honest, guys. Namo-monitor ba talaga? Hindi ko dinedefend yung mga parents kasi mali naman talaga. Dapat maging parent ka, i-monitor mo 'yon. Right? Kasi nung bata naman tayo, hindi naman Bago lang yun eh. I mean, yung ratings na yon hindi siya nagmamatter. Kasi sa atin, siguro sa mga bata or nung namimili yung parents natin, uy, maganda yung cover nitong CD na to. Gin na siya, pero let's say, mature rating pala siya or R16. Which is tayo nun, siguro 6 plus lang tayo, 7 plus tayo nun. May mga gore doon. Pero ano talaga hindi talaga mo-monitor eh. Pero hindi siya justification na kasi responsibility ng parents talaga na i-monitor. Yan nagkataon lang na I'm not sure kung paano yung ngayon na kasi doon most definitely nung generation natin hindi naman talaga eh. Pwede magdagdag. Sige, go. I think ang difference is internet. Accessibility of information. Oo, in what sense? Like for example, tayo nung bata tayo, makakakuha tayo ng video games, GTA, 'di ba? Yung mga ganyang games or mga shooter games whatsoever. Parang ang circle of friends mo is yung nasa school pa rin naman, mga pinsan mo, mga kalaro mo sa, alam mo yun, sa same na street nyo or whatsoever. Walang online discussion, wala kang nakakausap outside of those bubbles na pwedeng mag-iba talaga yung thinking mo. Pero ngayon kasi since, yun nga, may internet, may mga group chats na pwede kang kumausap ng tao sa ibang bansa, na may iba't ibang point of view, di ba? Na pwede kang ma-manipulate. Yun yung nakikita kong difference eh. Pwedeng mag-jump off dyan. Sige, kumuna. Kasi nung nag-usap kami nung pinsan ko, may nakita daw siya na article na etong mga bata dito sa Pilipinas na supposedly yung gumawa ng crime, may common group sila na associated dun sa mga groups na nag-groom talaga ng mga kabataan or dun sa hindi siguro sa kabataan but it just so happens na nandun sila na mostly mga Indonesian, mga German na yun yung topics talaga nila to do violence sa real life. It just so happens na yung mode nila video games lang. Kasi ito yung accessible dito sa mga bata na to. Kasi parang iisipin natin kung sa Messenger parang magiging sas na agad yung mga matatanda kasi familiar yung mga matatanda. Whereas dun sa, let's say, yung Gore Box ba yun or Roblox? Parang naglalaro lang yung anak ko. Pero may hindi maintindihan yung mga boomers or yung mga matatanda na behind that gameplay, meron palang grooming or merong oo, kasi yun yung siguro again accessibility sa mga bata. Pero again, may grooming. Parang grooming to na hindi yung sa parang target kita parang sexual pero dito hindi naman ginagawa mo. yung parang nagta-translate dun sa violence against dun sa mga ginagawa ko. Hindi sa grooming sa Alam ko hindi nagland yung joke ko, putang ina delete yung reaction mo. Sorry. Hindi yung again violence sa to harm other people yung ganun. Totoo kasi ikaw muna Ibet, sorry. Hindi, yun nga din yung sabihin ko na okay. pwede kasing makasali ka sa mga ganitong klase ng grupo and nagiging echo chamber siya eh. Which is, di ba yun nga, yun lagi nating problema, politics and everything, like misogynistic views, mga feminist. Laging yan yung mga nakakita kong discourse na parang hindi sila makakawala dun sa echo chamber na yon unless talaga na magbabasa sila or mag-check. Critical thinking talaga yung problema ko. Sorry. I'm sorry talaga. Hindi kasi literal na video games yung nagiging reason kung bakit nagiging violente yung mga bata o yung mga tao yung na to. People behind. Diba? Yung ginagamit yon kasi example, ginugol ko talaga kasi hindi ko alam eh. Online radicalization. Ano ba yung ibig sabihin nito? Familiar kayo dun sa term na yun? Ni-research ko na lang para sure. Sabi dito, online radicalization is the process where individuals adopt extreme political, social, or religious beliefs through internet interactions. The internet accelerates this shift
by exposing people to extremist, paano ba i-pronounce yun? Extremist Extremist. Extremist, ideologies that justify violence or hatred. Sabi dito, how it works. Paano ba nangyayari yun? Paano ba nagagawa yun? Yung online radicalization na yun. Isa is algorithmic pipelines. Social media algorithms recommend increasingly extreme content to keep users engaged. Another one, echo chamber, gaya na nabanggit mo, Yvette. Echo chambers, online forums, isolate individuals from mainstream views and reinforce biases. Ano pa yung isa? Which is yung party tayo, gamification. Extremist groups use video game cultures, memes, and humor to make radical ideas appealing to youth. Another one is targeted recruitment. Recruiters exploit vulnerable individuals seeking a sense of belonging, identity, or purpose. Imagine kunwari kung ako katulad ko na introvert, let's say, tapos nag-abroad yung parents, walang gumagabay sa akin. Video game yung sanctuary ko. Video game lang yung parang feeling ko na nakakatulong sa akin sa escapism ko, ano may mga problema ko. And that video game, biglang meron akong naging kaibigan na, hala, may something in common kami. Itong video game pala na ito is i-share ko din sa ibang tao. So meron kagad connection. And that vulnerability, doon papasok yung mga tao na to. Possible na pumasok yung mga tao na to. At possible na ma-poison yung well kung ano man yung mga ideologies or kung ano man yung mga pwedeng ipasok yun. Again, hindi video games yung reason kung bakit nagiging violente sila. Possible na nagagamit yung video games para gawin yung mga violenteng acts na yun. And hindi siya na pag-uusapan. Bakit tayo nakafocus dun sa, hindi naman ako naging violente. Bakit parang wala akong nakikita na ganun? And siguro fault ko rin kung ba't salita lang, ba't hindi ka nagbigay ng opinion just? Kasi parang hindi uso nuance conversation sa internet ngayon kasi lagi on defense kagad tayo, defense mode kagad eh. Totoo. Didepensahan kagad natin yung hobby natin, which is gets eh. Kasi hobby ko din yun eh. Hindi ginagawa ng podcast ko about video games eh. Connection nating lahat sa TGS, video games eh. Right? So, ang hirap niyang mag-sound off na parang ako yung, na baka magtunog, ano yun, contrarian ba yun? Na parang against the si Jess parang ganyan. Pero kasi, makakontra lang ang puta. Yung mga ganun. Hindi eh. Maiba lang sa newsfeed ang puta. Maiba lang eh. No? Maging edgy lang eh. No? Mga ganun. Pwede ba ako magbigay ng isa pang example na outside naman ng video games pero same radicalization? So, yung Andrew Tate movement, yung Red Pill movement, one good example yan. Let's say, for example, merong isang teenager na na-isolate kasi hindi siya makakuha ng EABAB. Diba? Parang di makapag-date or what. Parang, oh, grabe, I'm so lonely, chururot, ganyan. Tapos makakakita ka sa newsfeed mo na sa algorithm mo ng mga alpha male, ganyan-ganyan. Tapos, merong recently lang na-expose, I think parang nung around March, yung online rape academy. Na tinuturuan nila yung mga lalaki na manakit ng babae. Di ba? Parang, it's not about video games, pero ganun yung concept eh. Naghahanap lang talaga sila ng medium, which is nagkataon lang na in this scenario na nangyari sa Pilipinas, video games yung naging medium. Pero dito sa ibang conversation na to, iba yung ginagamit nila na medium. Pwedeng Reddit, pwedeng Discord, just internet basically. So yun. Sabi ni /Queen Cleaver dito, Albert Bandura's social learning theory, monkey see, monkey do logic. Crucial talaga ang guidance sa mga bata kasi kung ano nakikita nila sa mga matatanda, gagayahin at gagayahin. Agree. Totoo. Totoo talaga. Kung walang guidance, though, ang hirap magsalita no kasi parang Hindi naman tayo mga magulang eh. Hindi ako ginaid ng parents ko about video games eh. So parang, hindi ko siguro outlier ako or outlier yung mga tao na yon. Pero mas naglilin towards talaga ako doon. Siguro kailangan ko ng mas matinding study or research about this, etong online radicalization na to, kung gaano siya ka-effective, kung paano siya nangyayari. Kasi, hindi lang to about, I think kumaga parang iba't ibang, parang chapsuy siya ng mga reasons kung bakit nangyayari to.
tong mga school shooting na to, mental health, guidance ng parents, paggamit sa video games, vulnerability ng mga kabataan, pagiging impressionable nila, epekto ng mga ganyan, mga ideologies, etc. Ang dami. So, ewan ko. May shinare sa akin Hmm. si AB, pero kasi hindi ko alam yung buong backstory. So parang medyo nahihirapan na akong i-share. Pero yung nangyari sa Pilipinas na kung paano kung paano nanalo si Duterte noong 2016, yung paggamit nila ng social media, ng Facebook, fake ads. Actually, ginipig tayo for US that time. Merong study na ni-release na yung social media platforms like Facebook, ginamit talaga siya as a way to quote-unquote radicalize people na maging towards dun sa views ni Duterte and ganyan, which is in-apply nila nung election ni Trump. And ganun din yung naging result, yung MAGA movement and all. So, ano talaga siya, guys? Ang kalaban natin in this day and age is yung misinformation tsaka yung critical thinking. Kasi ang dami ko rin pinapanood na debates ngayon sa Jubilee. Yung meron akong pinanood yung si Dean Withers versus 20 MAGA women. Grabe, ang lala ng disinformation na mapapaisip ka na lang talaga na parang tangina, saan galing yung mindset mo na yan? Yung ganun. So, nakakatakot. And kagaya ng sinabi ni Jess yung about sa parenting and all, sa atin naman wala namang nag-guide. Pero I don't think kasi na-experience nila to nung, parang ngayon lang naman nagkaroon ng ganitong malalang effect yung social media and internet, di ba? Yeah, unfair comparison din eh. And hindi Yeah. siya 1:1 eh. Mahirap sabihin na kami nga nung ganun eh. Kasi wala silang kalaban na online presence, I think, katulad natin. Gaya ng sabi nito ni Amethyst din rin, share ko na lang din, sabi niya, it comes down to how the child perceives reality and fantasy. Kaya kailangan ng parental guidance. For example, may news dati na yung bata tumalon sa building kasi ginaya niya yung favorite superhero niya na napapanood niya sa TV. So, accountable talaga yung mga adults dyan na sa early years ng mga kids, ma-guide na sila. May ako dyan, Lord. Yes. Go. Yung napag-usapan namin nung pinsan ko kanina sa inuman, na tinanong ko kasi siya sa topic na to, since hindi siya gamer. Parang ano yung view niya. Kasi parang tayo kasi, most likely magiging bias tayo doon. Parang kahit siya, sobrang absurd nung claim na ini-equate na from video games talaga. Parang pinaka-gist nung pinag-usapan namin is multiple factors talaga. Parang naging venue or parang medium lang talaga tong video games. Tapos, parang kahit ako nung sinabi ko sa kanya na alam mo yun, yung laging sinasabi na, ako nga, kahit ganun yung na-experience ko na, let's say, we grew up on Counter-Strike, na literal, talaga, makikita mo dun yung mga baril, di ba, mga AK, as in, ano pa nga inintroduce pa tayo sa concept ng, yun sa counter-terrorist, pati terrorist, parang may masama talaga at mabuti. Pero, talaga bakit daw natin i-define yung, or parang nagkakaroon tayo ng conclusion dun sa mga outlier, whereas dito sa parang general consensus na itong mga video gamers na to, yung mga is hindi gumagawa talaga ng krimen. Is dito talaga, dun sa mga outliers na to, parang let's say, possible na yun talaga yung na naisip nila na GTA Vice City, yung nag-panzer sila, gumamit sila ng tangke. Kasi nag-translate yun sa real life. Pero ang sinabi ko sa kanya, siguro kung normal, ang hirap kasi sabihin yung normal baka kasi iba na yung normal ngayon na since di ba tayo yung age na nag-transition from the accessibility dun sa internet na, di ba nakita natin yung life before walang internet, yung introduction ng internet hanggang sa, di ba, fully introduce na tayo sa internet. Etong mga bata na to, lumaki sila ng ng nandyan na. Pero, iniisip ko siguro yung mind na magta-transition dun sa, kung ano yung nakikita nila sa video games, parang, ibang level ng ibang level ng effort, ibang level ng passion dun sa sarili nila na kung ano yung nakikita nila sa videos, kaya nilang gawin sa in real life. Which is, I think, yun yung mga outliers.
Meron talagang outliers no. Yun yung kasi yung parang mahirap na hindi sila yung nakikita. I think sila yung hindi nape-predict ng data eh. Mm. Kadalasan ganun eh. Kahit naman kahit sa ang trabaho, right, na data driven, merong mga outliers. Alam puto ano ba't may ganito? Kaya nga sila outliers eh. Wala sila dun sa projected na meron tayong ano, di ba? So, ewan ko. May comment dito si Ate kasi I think maganda to. Sabi niya, at the very least, kumustahin ng parents as early as pumasok ang bata sa video game ecosystem kung ano ang nilalaro niya. Kasi ako noon, they listen to things I talk about with childhood friends and cousins and kinakamusta ako kung anong kinakalikot ko sa computer. Nung naririnig ako one time about enjoying the granny with a flamethrower burning everyone sa GTA 3, I got a stern reminder galing sa nanay ko that it was bad and all the warnings. I don't know, siguro dahil babae ako. Hindi naman, I'm not sure, Ate Cass, kung siguro depende talaga sa upbringing and doon sa parenting. Ang hirap niyang sabihin, at least for me, kasi parang nababadmouth ko yung parents ko, pero hindi talaga ako na-monitor sa video games that time eh. Sila pa nga yung, bago yung PS ko, si Papa pamili ng Resident Evil 2. This game contains gore and violence. Shit. Introduce sa'yo. Silent Hill. Dead or alive. Charot. Hindi talaga eh. Nice. Gusto ko yan. Hindi talaga. Pero I think ngayong generation, baka may konting pagbabago na baka mas monitored na yung game selection. Hindi pa rin ba? I don't think so. O depende lang talaga sa parent? Depende sa generation at sa era ng parents. Kasi like, for example, kung hindi naman gamer yung parents, di ba parang... Yung parang sinabi ko kanina, parang ang tingin lang talaga ng parents, naglalaro lang siya eh. Oo. Example, anime. Chobits. Napanood ko siya 8 years old ako, di ba? Yung mga ganong level na hindi naman tayo monitored dati. Pero ngayon kasi kahit i-monitor mo, yung mga anime talaga ngayon din, sorry, napasok ko lang, na medyo malala din eh. But anyway. Going back. Naalala ko siguro, ibang topic na yun. Naalala ko lang yung nauso dati yung Camfrog. Siyempre, pag bata ka tapos may access ka sa internet, right? Yun yung first open world, right? Yung parang lahat talaga ng possible connected, na site pupuntahan mo kahit bawal sa'yo, putang ina, SFOGs, Rotten.com, yung mag-e-explore ka talaga. Mag-explore ka talaga lahat mapupuntahan mo. Hindi naman lahat, siguro yung dark web yun, hindi ko naman napuntahan yun. Camfrog, may experience mo din yan. Mandalo yung insiders ng mga Yahoo groups, yung mga ganyang shit. Ayun, may tanong pala ako. Yung may time ba na siguro ng kabataan nyo kasi 'di ba yung topic in question natin is yung minor de edad tayo. May time ba na ginaya nyo yung na experience nyo sa video games into real life? Cosplay. Yun lang. 'Di ba? Ginaya yung aesthetic. Parang ginaya mo yung aesthetic, yung looks, yung tipong nalala ko na nagpapatong-patong ako ng mga kumot-kumot para magmukha akong si Miyaka, tapos yung priestess look niya, yung mga ganun. Yun lang. Hindi. Sige. Ikaw muna, bago ako. Ayoko i-shoot yung, baka i-shoot ko yung sarili ko sa foot. Pero yung sa akin kasi, uso kasi dati yung prayer meeting sa parents ko, parang nagbabahay-bahay. Yung sa group nila, every week may naka-designated na bahay. Tapos may na-invite doon na, syempre, yung mga bata, nagkasama sa amin, naglalaro, yung ganun. Nung time na yun, mahilig ako sa Street Fighter. Tapos, nun, nag-take kayo ng roles, parang, oy, ako kunwari si Ken, ako si Ryu. Ang napili ko, Lord, si Blanca. Kasi kasi yung may hold yun, na kinakagat niyo yung ay, alam ko yun. Yung gaganon na dadakmaan niya. Yung gaganon. Kinagat. Lods, kinagat ko sa braso yung kalaro ko, Lods. Ganda. Yung doon. Ang ganda. Yun yung pinakamalala. Nalala tuloy ako example. Wrestling. Yung SmackDown na video Pinedigree ka?
Yung kapatid ko, chinokeslam, mga ganun. Yun. Chokeslam. Yun. O kaya yung yung heartstopper ni, sino yun? Shawn Michael? Yung sisipa Yung patalikod? switchin Yun. music. Oo. Yung chokeslam ba Wow. dati sa wrestling na move na ginawa sa atin o ginawa natin? Yun ba yung reason kung bakit may gustong magpa-choke? Ay, iba yata yun. Okay, Basahin ko na lang yung comment ni Dre. Sabi ni Dre kanina, di ka siguro na monitor pero pinalaki ka ng maayos. Ganda. Possible rin yun, no? Yung ganun. O ano Parang- yun? Parang binigyan ka ng template ng magulang mo. Kasi di ba ano naman tayo yung sa ano ba to kay Rene Descartes ba yun yung tabula rasa? Kapag Yes, yung yung blank slate mo nagabay ka ng ayos, parang kahit anong something na iba to sa'yo, let's say violence or parang nagkaroon ka ng filter dun sa mga nakokonsumo na media. Alam mo kung paano siya iti-take. Alam mo yung tama o mali. Parang Meron sabi nga ni akong- John Piaget. Sorry. Wow. Jonathan Shea. Buisit. Meron akong gusto ipapanood sa inyo na K-drama. Actually, pinapanood ko siya ngayon. Natapos ko na yung isa, yung Teach You a Lesson. Tapos yung isa Sikat naman yan. na pinapanood ko ngayon, Juvenile Justice. Sobrang ganda. Kasi ano Ganda, siya yung Teach You a Lesson kasi, ano siya, pumupunta sila sa mga schools na merong mga nangyayaring krimen kasi akala ng mga kabataan is yun nga, yung parang, okay lang, juvenile justice, kami ganyan, di naman ako makukulong, okay lang gumawa ng mali, okay lang gumawa ng masama, which is sobrang ganda ng premise kasi eye-opener siya. So kung ano yung, obviously exaggerated to kasi K-drama, pero magiging eye-opener siya sa'yo na in a sense na ang dami pala talagang kababalaghang nangyayari ngayon sa mga kabataan kasi nga hindi monitored yung internet usage. Kasi merong example doon na may isang estudyante na influencer, tapos nagpanggap siyang na sexual assault siya ng teacher niya. Nagpakamatay yung teacher. Kasi na online bullying, na stalking. 'Di ba? Which is posible siyang mangyari ngayon lalo na sa andaling mag-video andaling mag-create ng alam mo 'yon, ng misinformation nga sa social media. So, magandang panoorin, magkaka-idea ka kung ano yung pinagdadaanan ng mga students kahit na let's say, ayun nga, exaggerated siya. Andali na rin kasing mang-villainize ng tao ngayon sa social media lalo. Sabi dito ni Animo R1 US, classmate ko dati ni Pedigree yung isang classmate namin. Nice. Magandang ano yan. Hell yeah. Si Oo. Triple H. Bago tayo mag-proceed sa next topic, basahin ko na lang muna yung mga... Ang lapo nung insertion na yun. Labo out of no para RKO. Wow. Sige, go. Sabi dito ni Amethystine, actually hindi ko rin pinagbabawalan kids ko to play violent games. Kakalaro lang ng RE2 ng anak ko. Yung sa amin lang, nagdi-discuss kami after. That way, nalalaman ko anong feedback ng anak ko going through that game experience. Pansin ko lang, hindi siya takot sa RE, even sa Silent Hill. As in dinire-diretso niya. So medyo na-connect ko kasi naglalaro siya ng horror game sa Roblox before, tapos panay kids din kalaro niya. He's into horror lores din. Lods, may ano ko dyan, yung kung kino-compare ko yung pinsan ko na mas bata, parang ano kasi di ba may pinsan ako na galing sa US, parang ako 7 years old siya, tapos may pamangkin ako na 10 years old. Yung 10 years old ko na pamangkin na yun, sobrang matatakotin siya. Pero siguro dahil nga yung, ito naman yung pinsan ko na 7 years old, in-invite na yung pamangkin ko na maglaro ng Roblox, tapos ang theme, horror. Tapos ang weird lang, parang ang lakas nung ano niya, resistance sa mga nakakatakot. Parang ano, iba din siguro yung culture din. Papasok doon yung culture ng, siguro lumaki kasi ng Amerika yun eh. Or kung ano man yung mga nakakalaro niya doon na parang wala na lang yung horror. Pero itong ano yun, dito sa Pinas, yung pamangkin ko, parang takot na takot siya kasi napapansin ko yung kapatid ko, lagi siyang ano eh, parang lagi tinatakot. Yung ganun. Wait lang, yung sister ko, 4 years old, naglalaro ng The Last of Us eh. So, Ayun, isa mga pa yun, ganung di ba? level. Depende Hindi ko talaga, kaya. no? Depende. Kaya. Depende sa bringing, sa nakasanayan, sa amount Exposure. of exposure. Yan. Mm. Kasi last na lang, sorry, medyo boomer to guys, no. Nung first
discovery ko ng SFAGs, holy shit, talagang kumpulan pa kami ng mga ng mga kaibigan ko habang Sobrang luma ng reference. gago. Wait lang, ano yung SFAGs? Ay, wala to. Hindi, joke lang. Wala Ano yan? to. Website Hindi, yun mas bata na, sa atin yan eh. Ano bang ano nun? Ano bang ibig sabihin ng SFAGs? Alam ko, Ghost Alam na Stories MC yung yan. GS eh. Ah, Alam ko, Ghost Sige, Stories yung tali mo GS. na lang. Tapos ayun, kumpulan kami, Lods, bawat post doon sa site na yun, pag binabasa namin, talagang, alam mo yun, yung talagang takot. Kasi nga, wala kaming exposure that time siguro, or yung exposure namin is minimal. Unlike ngayon na marami na. Last siguro, basahin ko rin dito yung comment ni /Wincleaver. Tapos siguro pwede tayo mag-proceed sa next topic. Ako hindi directly supervised ng parents ko tulad ni ate kasi pero siguro talaga constant ako nire-remind ni mama ng mga do's and don'ts. So alam mo yun, siguro dahil may takot ako sa magulang ko, kahit unsupervised ako, nare-regulate ko sarili ko. Pero may mga instance naman na hindi ko mapigilan sarili ko pero siguro dahil ang institution school naman ang nag-remind sa akin ng grave ang consequences kapag ginawa ko ang isang olats na bagay. Ito yung isang example, Lods, ng ano. Hindi ko alam kung nabanggit ko na to sa previous BBS, sa ibang podcast episodes, topic, hindi ko alam kung ano. For sure, tinuruan ako ng parents ko ng po at opo sa mga matatanda. Pero hindi ko alam kung paano na ang naging dynamics namin. Ako, si mama, si papa, tsaka yung immediate ko na lola, hindi ako nagpupo. Pero matik na kapag ibang relative, yung hindi yung core ko, Oo nga no. nagpupo ako. Same. Nagpupo ako. Oo nga no, same. Pero yung pag dito si mama, wala, hindi ako nagpupo. Lola ko, hindi ako nagpupo. Sa Lola lahat ko, hindi ba ako yun? nagpupo. Pero pag yung outside, or let's say yung second degree relatives, nagpupo ako. Ang weird yun. Pero di ko maalala na tinuro yun. For sure, hindi yung tinuro eh. Kasi ang I think turo is familiarity. magpu at opo ka sa nakakatanda, right? Pero bakit ko, simula bata, paano ko nahati yun na hindi ako magpupo kay mama sa airmats ko, sa papa ko, sa lolo ko, pero second degree and hindi ko kamag-anak na matanda, nagpupo at opo ako. Ang weird. May ano na lang, may instances lang na nagpopo at opo ka, no? Paano may instance? Halimbawa, pag galit sila. Pag nasigawan ka na, no? Oh, kapag napapansin eh. Kapag kinumpleto na yung pangalan mo, yun na yung signal mo na magpo. Pag kumpleto na yung tawag sa'yo. Oh, nagka-O yung end ng name ko. Norbino na yung tawag sa akin. Sorry po. Opo. Ganun na yun. Hindi, I think sa akin, nag-opo and po lang ako. Kapag ka direct question, kumain ka na ba? Hindi oo eh. Opo. Pwede rin. Pero kapag ka yung mga normal conversation, yun, parang hindi rin talaga ako nagpupo. And I think yun nga, sabi ko kanina, familiarity siguro, na nasanay tayo. Kasi tinuro naman siya sa atin, so ginagawa natin sa ibang tao. Pero since dahil lagi siguro natin kausap yung parents natin, nakakaligtaan mo ng magpo at opo. Unless yun nga, yung one word question na, kumain ka na ba? Opo. Di ba? Hindi talaga eh. Hindi talaga. Weird. Ewan ko. Naisip ko lang, pumasok lang sa isip ko. Yung ganun. Si Kuya G, ganun din. Ganun na rin ako. Ang galing. Pero, yun, mahabang discussion and I think kailangan dito is nuanced discussion. Gets ko naman yung pagiging defensive natin kasi hobby natin to and ang pangit sa pakiramdam na na-villainize yung hobby natin na yung hobby nga natin na to is kadalasan yung nagsisave sa atin or nagbibigay pa ng positive effects, no? Tapos ginagano nila. But then again, I think kailangan talaga ng mas nuance. Again, paulit-ulit ako, nuance conversation para mag-progress kung ano man yung kailangan natin mag-progress sa topic na to. So, salamat Norb sa topic mo at wala na akong topic. Mag-iisip ako ng topic on the spot. Inuna mo ako eh. Yun talaga yung Lods, gusto kong pag-usapan yun kasi alam mo napapanahon. And actually, natatawa ako kasi sabi ko, sinend mo sa akin na topic yun, Norvin eh. Akala ko hindi yun yung ita-topic mo. Kaya sabi ko, pwede nga to ah. Lods, nagiinom kasi ako no, nung okay, kachat kita, Lods. So ako na, ganon. Ikaw na. Siyempre. Okay, so yung topic ko, sobrang low-hanging fruit to.
Feeling ko kasi ang tagal na natin itong pinaplanong episode pero hindi natin magawa-gawa. Pero since in-invite mo ako sa flagship episode ng TGS, ang gusto ko lang naman itanong ay, ano ang the best Persona? Persona 3, 4, or 5? Uy, Pangit naman. Parang hindi magandang sagutin yan dito. Pero i-rank natin like music, like yung Utang ina, story, ganyan yan, sinabi yung ko sa'yo, eh. characters. Kaya nga, so wala akong topic. Ito na lang. parang naging ano Hindi, to, naging eto. spoiler ganito, cast. sige, ganito na lang, Vibs. Lead the way. Mag-ano ka muna, okay, start natin sa story. Ikaw yung magbigay nung Okay. nung Sige, mga sige, ano. sige. Ako okay. mag-start. Kasi kaya ako na din naisip tong topic na to dahil nga dito kay aking research yan. And at Okay. the same time, nagka-soundtrip kasi ako lately ng mga video games. And nasa playlist ko palagi yung Persona. Pero ang problema kasi is, ang nalaro kong mga Persona is yung mga vanilla edition. 'Di ba? Yung PS4 Eh di version magiging vanilla din yung mga takes mo. Oo. Mm. Reset! Hindi. So, nalaro ko yung Persona 4, Persona 3 at 4 sa PS2 pa. Tapos, nalaro ko yung Persona 5 sa PS4. Pero, again, hindi siya royal, hindi siya yung mga chururut ganyan. So, yun, parang magandang, contrast. Kasi kayo, mga nalaro nyo, yung mga bago, hindi na nga ako gamer, di ba? So, yun. Si Animo R1 R1 US. Maganda lahat ng Persona. Next topic, please. Ayaw namin ng away. Hindi, okay. Sige, start tayo. So, start tayo sa sa opening song. Sa opening. Kasi doon yung hook di ba? Parang, kung hindi mo alam yung backstory, doon ka mahuhook sa Lads, intro, pwede ako mauna dyan. Oh, go. Ano to, yung opening song Yung to? Opening sequence. Oh, yung sequence, ano talaga sa akin, Lods, Persona 4 Golden, the best. Sa akin. Yung tapos, ay, sorry kung wala sa tono, pero yung una kasi, ewan ko, baka kasi tied din to sa experience ko kasi transitioning ako from PS4 to PS Vita noon. Tapos, na-recommend nga sa akin na the greatest game sa PS Vita yung P4G. Tapos yung unang note pa lang na, ewan ko kung crescendo ba yun, yung basta pataas siya, na sobrang identifiable niya na putangin na P4G to. In comparison naman dun sa P5, nalaro ko naman vanilla pati royal. Parang sige, okay lang yung jazzy and siya, upbeat. Pero iba yung hit nung P4, pero whereas dun sa naman sa nalaro kasi P3R. Na parang lang siya nag-open ng Walkman ba yun? O basta parang player. Basta parang walang dating sa akin. Kaya parang ang ranking ko doon, P4G, P5, kung ano man yung doon, tapos P3. Ako, P4 din yung sagot ko. Pero yung vanilla yung sa akin Kasi, ang experience ko naman, PS2. Tapos, unang-unang Persona to na nalaro ko. Hindi ko nalaro yung 3, nalaro ko kagad is 4. Tapos, ang intro kagad, yung may nakasabit sa antena na nakabaliktad na katawan. Nakita ko yan. Diba? Parang, we are living our lives. About so much information. Tapos may mga pinapakitang characters. Pero nagfo-focus siya dun sa sa TV. Tapos parang, sabi ko, shit, anong meron? Tapos diba, Intriguing, no? Yun. Mai-intrigue ka na parang anong meron? Bakit may mga nakabaliktad na tao dun sa antena? Parang sobrang weird. Tapos, P3 and then P5. Yun yung ranking ko. Kasi sa P3 What naman, the fuck? oo, mas gusto ko sige, yung okay. intro. P3 P3, to okay. PS2. Hindi yung reload. Okay. Ano ba yun? Ano yung pinagkaiba nung... Ganun. Hindi ko kasi alam to yung P3 portable. Tapos dun sa... P3 lang talaga siya. Portable, merong female MC. Okay. I mean, yung sa PS2, lang siya? PSP. Persona 3 lang talaga siya? Sa PS2 kasi merong dalawang version. Yung FES, yun yung nalaro ko actually. Tsaka yung Persona 3. Portable. Yung Persona FES, alam ko andun yung may yung may episode ni Aegis. Okay. So yun.
So, yun yung napanood ko, which is, I don't think binago naman nila yung intro ng P3 tsaka P3 FES. Parang additional content lang kasi siya. So, yun. Kaya parang intriguing siya sa akin kasi nga, may pinapakitang ganong aspect. Kasi di ba mako-compare mo sa sa P4, yung, ano lang yun yung salamin. Yung pinaka-iconic na pinapakita sa intro. Pero dun sa P4, sa P3, barel. Kaya parang sa P5, medyo okay lang, ganun. So lang, no? Oo, so lang. Ano ba yung sa Ikaw, P5? Jazz? Hindi ko na malala. Train. Tumatalon-talon sa mga train. Yung Tapos mga ganun tumatakbo. na trend, tapos Oo. yung introduction ng characters. Oh. Yung mga silhouette lang. Oo. Sumatalon. Mga ganun. Siguro yung P4G, P3R, tsaka P5. Totoo ba? Yung naging ko. Mas gusto niyo P3? Naman na nga. P3R P3R. Okay. So, ngayon, after ng opening sequence, yung overall theme ng laro. Theme yan. Walang gameplay, walang Wala. music. Theme, Okay, theme pa lang. Sige nga ganito, i-define natin nga. Ano ba yung theme ng 3 muna? Sige. Self-harm. Hindi, Memento Mori yun. Joke lang! Hindi, yung... Memories. 'Di ba? Puro memories ang topic sa... Pero hindi ano siya Di ba Memento Di ba Mori? Di ba parang investigation kung paano yung sa... Ano nga yun? Anong sinasolve nila Apathy? yung... apathy syndrome, di ba? apathy syndrome. Tapos more of yung... Hindi sa self parang more of investigation talaga Source ng mga shadows, bakit merong Tartarus. Ako, Pero ang tingin ko sa team nila is life and death. Yun. Pwede. Yun din. Life and Death. Kasi Yun. parang Memento Mori, tama. rebirth, life and death, memories. Kasi 'di ba, kung parang para ma-awaken mo yung persona, kailangan mo munang mamatay in a way, 'di ba? So, yun. Tama. So, sa 4, investigation din, murder mystery, pero overcoming, parang acceptance ng sarili mo accepting diba? true self. Oo. Yun. Yung talaga pa. Parang let's say for example, kay Naoto, yung personality niya, i-accept niya yung sarili niya, kay Chie, kay Rise, yung sino to yung Brusco? Si Hindi. Chie nga. Chie. Si Hindi, yung Kanji. lalaki. Kanji, di ba? Parang accepting yung, yung side niya na may mahilig sa suing, parang nagkaroon siya ng identity crisis, basically. So, yon. Tapos So, sa truth, P5, Okay. tapos sa P5, society, shackles of society, perception ng ibang tao sa'yo, taking off the mask. Wow. Freedom. So, freedom sa ano naman, sa 5. Yan. Unahan ko na. 3-5-4. 3 yung pinakagusto mo? 3 yung pinakagusto ko. Ako, sagot na rin ako. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Okay. Saan kasi Lods? 5, 4, 3 So, si Norvin talaga may maling opinion sa episode na to. Wow, talaga. Yes! Sabi ni Aministin, nalalako ko pa lang na Persona 4 Golden, pero hirap ako i-sustain yung attention ko. Try ko ulit. May Shaney, may parang, hook moment. Pag hindi pa rin talaga nag-click sa'yo, baka hindi para sa'yo. Pero may, hindi siya yung parang, yung, at least doon sa Persona 4 ba? Hindi ewan ko. Alin? Depende siguro sa tao. Yung hook moment niya, yung parang kailan ka i-capture nung game. Minsan kasi Depende parang slow Lods burn Depende sa tao, no?
Mm-mm. kung paano siya magki-click sa'yo. Okay. Okay. Next. Gusto nyo bang i-rank yung MC? O wag na? Sige, game. Kasi Game. pare-parehas naman sila. Game. Okay, go. MC. Number 1, 3. Siyempre, putang ina. Wala nang pinakasunod. Okay. Walang tatalo dun sa Undisputable ano. eh, Oo. no? Oh. Ano yun eh, 3 yung nasa tok-tok tapos yung 4 tsaka 5 Close. parang close na eh. Malapit na sila sa Oo. isa't isa eh. Walang Interchangeable, no? Oo. Kaya kasabi ko parang, ano ba, pag-uusapan pa ba natin yung MC? Kasi I think Mm. lahat tayo mag-a-agree sa ganun eh. Oo, De, tama. spoiler free, yung 3 kasi, ano talaga eh, kung, hindi sa typical, hindi. Sabihin na lang natin na typical MC na, Stoic. spoiler ba yun? Puto yung parang ginib niya yung sarili niya para talaga sa lahat. Yun na lang. Si Anime Jesus Christ nga yun sa ano. Oo, sa video, ganun eh. video game Jesus Christ nga daw siya. Pero Parang may ano kasi, may start, merong redemption arc dun sa storyline niya. Tapos may end kasi, yun yung maganda dun eh. Mm. Whereas dun sa dalawa, parang open-ended pa rin. Pero siguro, our Japanese fans can disagree na okay yung open-ended. Pero kasi ano yung 3 talaga, May, Parang may ano eh. finality. in-uppercut ka sa puso, tapos pinaiyak ka. Ganun eh. Totoo. Okay. Okay Next. na yun yung 4 and 5. Bahala lang sino maganda. So, next is yung ensemble. Meaning, yung kasama yung mga side characters, yung mga main characters, like, yung Pwede kasama bang mo sa ihiwalay party. natin yun? Yung Oh, sige. yung party, O, sige, yung party main member. party members na lang muna. Sige. Okay, party members. Yeah, Okay. party members. Sino mauna? Norvin. Una ko na. Sige, Norbs. Ba't ako? Si Suzanne na. Ako na nga. Ikaw, Number go. 1, 5. Number 1 yung 5. Mm. Number 2 yung 4. Kulelat yung 3. Ang pangit ng cast ng 3 talaga. Ang pangit. 5, 4, 3 din ako. Ang inang yan. May aso ang puta. Uy, gago! Ba't ganun? Grabe ka naman! Ano, lads? 5, 3, 4 ako. Uy, 5, 3, 4. Okay. Pero sa akin kasi hindi nagkakalayo yung 3 at saka 4. Yung 5 kasi maganda na flesh out talaga lahat eh. Sa 3 kasi parang hindi siya ganun ka-fleshed out. Kasi may mga characters na nakuha ka na kagad sa umpisa pa lang eh. 'Di ba? Unlike sa... Saka hindi mo confident yung mga party members mo eh. Yun pa. Pero So, Phoenix siya ng slight sa P3R kasi binigyan siya ng mga doon, yung mga Confident. moments na Ayun kasi makakalayo sa 5 kasi, more of, kung i-compare ko kasi sa 4, yung 4 kasi parang low-hanging fruit siya, na parang binibigay na sa'yo ng game na ito yung backstory nila, ito yung kailangan nilang tanggapin sa sarili nila. Whereas yung storytelling kasi ng 5, may issue, may social issue, tapos parang ano yung response nila dun sa social issue na yun, tapos makikilala mo sila. Kaya parang para sa akin, may additional layer dun sa sa storytell dun sa character nila. Na yung sa mga confident din, parang kahit na siguro dun sa spoiler cast namin, medyo may mga minadali, pero ano eh, may mahahanapan ka ng relatability, whereas dun sa P4 na hit or miss siya. Kung hindi ka naman ganun, hindi mo na-realize yun or hindi mo na-experience yung mga ganung bagay, hindi ka talaga makaka-relate dun sa character niyan. Kaya parang ikaw mismo dun sa personality mo or dun sa experiences mo, may malilin towards ka dun sa sa isang character dun. Whereas dito sa P5 kasi medyo tinatahi nila yung social issue na I think naranasan natin or nung mga kakilala natin or na-observe natin dun sa immediate natin na environment. Doon naman sa P3, kaya may parang edge over siya dun sa 4. Oromaru talaga yung bias ko dun, may aso eh. Parang alam mo yun, yung siya yung nagtatanggol, siya yung companion dun sa mga times na low sila, na alam mo yung tingin natin yung response ng aso, ini-interpret na lang natin siya kahit na alam naman natin sa sarili natin na hindi yun yung nila. Yun yung response natin. Pero yun yung nagsisave sa atin ng moment na yun. Lalo na kay Junpei. Siya yung yung body nun eh. Kaya parang sobrang bias ko si Junpei na yun na compare dun sa 3 at 4, hindi ko bias si Yosuke, hindi ko bias si... Sino ba yung best friend ni si... Ryuji. Si Ryuji.
na-break siya nung 3 eh. Kaya parang may edge talaga sa akin yung 3/4 eh. Ako naman kung bakit may edge yung 4/3, gets ko yung sinasabi mo, Nerves, gawa. I think super valid nung mga nabanggit mo. Siguro kung bakit lang lumamang sa akin yung 4 gawa nung nakikita ko yung P4 na isang very beautiful and memorable summer vacation. Parang ganun siya. Gets. Napaka-contained experience siya na kahit doon mo lang siya na-experience, hindi siya engarbo or parang napakalaking scale. Maalala mo sila eh. Yung parang ganun. Ang nga hindi ko na maalala sino yung members ng ng 3 kakalaro. Si Yukari, Mitsuru, kala mo si Akihiko. Sino Akihiko? Oh. Yung boxer. Oo. Yung hindi ko ginagamit sa party. Yung puti yung buhok. Kala mo Wow. Gamer. May bata pa ang puta. Ano gagawin ng bata? Ayun, hindi ko lang pangalan nun. Yung staff ba yan? Ano yan? Lance. Spike? Oh, yan, naka-Lance. Francis Lance Calabon. Wow. Okay, so Anyway. tapos na tayo sa mga party members. Doon na tayo sa side characters. Ayan, maganda. Ako, 3 ang number 1 ko. Sa side characters. Oh, yun, nasa park? Yun ba yung dahilan mo? Ay, yung no? Oo. Actually, May 3 at diary. saka 4. Yung may diary, tapos sa 4 naman yung lola. Sa river. Yung na-deads yung asawa niya? Na-deads yung asawa. Sa 5 kasi parang, sino ba? Sino ba dun? Tangina, gusto ko lang doon yung nag-chess eh. O si Hifumi? Oo. Togo? Kaya lang, libog yata, hindi sa Sorry. Siguro ko, 4, 3, 5. Yung pinaka, may mga sila, mayroong mga talagang memorable na mga confidence, each persona. Pero yung, kunwari sa 4, ang pinaka tumatak sa akin na confident doon is yung estudyante na babae na parang galit siya sa tatay niya kasi after silang iwan para sa kabit, tapos ngayon mamamatay ka na, nasa deathbed ka na, babalik ka sa amin at kami yung mag-aalaga sa'yo. E di doon ka sa kabit mo. Di ba? Bakit bumabalik-balik ka sa amin ngayon? Okay, mamatay ka na, ganyan. Tapos parang, ang ganda lang. Tapos syempre yung doon sa 3 nga, yung may diary dun sa may park din. Ang ganda rin ng story nun. So, Pati si Hindi, Mayo, tsaka meron okay din din. sa 3 eh. Di ba yung sa Yung computer? pula buhok. ayun, maganda rin yun sa Sorry. yung online gamer. MMORPG. Sino yung palang buhok? Suzine. Yung naka-lolita na outfit. Sa 3 yun, di ba? Yung dalawa sila. Lolita Kalimutan na ko yung pangalan ko. Teka lang nga. Hanapin ko nga. Teka, hanapin ko. Wait, yan ba yung yung bebe ni Junpei? Yung kalaban? Chidori. Oo. Oo, yung bebe ni Junpei. Oo. Hindi yata naging confident yan sa P3R. Kalaban yan eh. Hindi ko na maalala. Shit. But anyway. Pero gets kung bakit siya, bias siya. Nasa ospital. Ganda nun. Nice. Okay, nagbago opinion ko. 3, 4, 5 ako, Lods. Hindi na nagkikwentuhan. Gago. Okay, so 3, 4, 5. Okay, tapos na tayo sa side characters. Sa story mismo. Ako kasi debatable yun sa akin, pero yung Trentahin Norvin, yung current Norvin ko, feel ko nag-work na sa akin talaga yung 5 kasi more of lagi tayong nakaantabay sa news. Society. Tapos ganun kasi more of societal yung atake niya lagi. Kasi doon pa lang sa First Palace, 'di ba, yung sa marerelate natin ba sa bullying, yung exploitation, yung paggamit sa mga estudyante, parang na siya societal yung atake niya. Laging halimbawa ngayon mga news yung sa mga issue sa school, yung ganun. Whereas siguro kaya dun sa 4, more of personal lang, mga ganun. Or although investigation nga siya ng, again, murder mystery. Parang kung sa story, parang relevant talaga yung 5.
over dun sa 4 pati 3. Pero kung syempre alisan natin yung gameplay, sa akin 5, ang hirap sabihin ng 4 kasi nasa A na ba ako eh. Pero 5-4-3 ako eh. Yung gano'n na lang eh. Parang Trentahe Norvin. Kasi yung sa 3, parang more of lang eh. Kung i-compare ko dun sa 3 at 5, yung 3 kasi nagfo-focus siya dun sa quote-unquote parang siya, fiction. Kasi sa kung i-translate ko yung 4, pwedeng ang method niya in real life parang lang siya, serial killer. Na kasi ang method lang naman doon 'di ba yung sa TV, yung doon Midnight yung parang Midnight Channel, yung ganun. Pero doon sa 5 din, I guess ito yung paghuli doon sa parang pinaka-issue na again siguro siya absurd din pero yun yung ideal na na paghuli dito sa mga scum of society. Pero parang ganun sa akin talaga 5-4-3 Dun sa 3 parang sa akin yun yung pinaka-fiction, I guess, na hindi siya sa Trentahe Norvin. Yun yung pinaka hindi ko marirelate. Kayo ba? So, 3-5-4 ako. Ewan ko, napaka-big deal talaga sa akin yung yung lasting impact talaga nung ending, kung paano niya binild up doon nung bandang dulo. Yung kasi yung P5 nakikita ko siya as parang iba't ibang season or iba't ibang arc na isang anime tapos biglang yung bandang ending okay. Yung parang ganun okay. Tapos okay. Parang good shit. Na-enjoy ko to and maraming mga good arcs. Pero yung sa 3 kasi wala siyang Battle of the Bastards, wala siyang Red Wedding, wala siyang ano pa ba yung mga magagandang episode sa Game of Thrones. Parang wala siyang masyadong Walk of ganun. Shame, ganon. Walk of yung shame, wala siyang ganun. Pero yung ending niya yung ending niya yung parang laging mapag-uusapan sa kahit anong conversation. Parang alam mo yung ending alam mo yung reveal na tangina multo pala si Bruce Willis, yung parang ganun. Si Bruce Willis ba yan? Yung mga ganun. Yung ending ng Shawshank Redemption, yung ending ng Shutter Island, yung ending ng yung mga ganong shit ng, na ng Fight Club, di ba? Fight Club, yung mga ganyan. Yun yung laki ng epekto sa akin. So 3-5-4. Yung 4 naman kasi at least siya parang contained experience talaga siya na ang sarap lang niya na summer vacation, parang ganun ko siya na kita. So parang pagbalik ko ng ng Kabiasnan, parang good experience ikukwento ko tapos parang ang sarap balikan lang din. Pero parang good shit, good siya. Hindi siya pangit pero kung syempre nire-rank natin So nahihirapan ako kasi sa akin, syempre lahat naman ng story maganda di ba? Parang kumaga personal opinion na lang natin kung paano yung ranking. Pero sobrang siguro dahil dun sa era nung time na nalaro ko yung P4, sobrang relatable siya sa akin as a high school student na trying to find yourself, finding your identity, your personality, kung sino ka ba talaga. Nag-resonate sa akin yung 4 that time. Kasi, yun nga tas kaya nga favorite character ko si Rize. Kasi di ba parang lahat tayo, parang si Rize kasi di ba yung backstory niya is may iba't ibang personality siya. Hindi niya na alam kung sino yung totoong Rize. Parang nakarelate ako sa ganon. So, naging malaking factor siya sa akin nung high school ako. So, I would say 4 kasi nga dahil personal bias. Tapos, after ng 4, 3 at saka 5, pero close fight. Okay. 3 kasi, kagaya nung sinabi ni Jazz, yung ending, yung nangyari, 'di ba, na parang may ganong, hindi ako nagsispoiler, pero may ganong mangyayari. Sa 5 kasi, yun nga, societal, makaka-relate ka. Actually, ginawan ko pa ng essay yun yung Persona 5, nung na-platinum ko siya. Wow. Kala mo talaga no? Pero yun, so, mabilis sa sagot, 4, 3, 5.
Yun ang ranking ko. Okay. So, next natin na irarank is, I think, di naman natin irarank yung ending kasi obviously, low-hanging fruit. Lahat naman tayo, Three. Music na lang. madaling sagot is 3. Ang last ko nga is yung music. Okay. Ganda. Anong, lahat ng music, may ano pa, battle music, gano'n, wala, lahat na. Yung buong track siguro, yung buong discography ng Buong album. Buong album siguro. Babangga mo. Unahan ko na. Yan mo na nga. Sige, go. Okay, Go go. muna. Five, sa akin number yun, yung number 1 ko yung 5. Tapos, number 2 ko, close sila nung, 3 and 4. Malaki yung abante sa akin yung 5. Yung 5 kasi is, unang-una yung pinaka-favorite ko na track sa lahat ng Persona na nalaro ko, yung Beneath the Mask. Ibang level yon for me. Where have ng- you been? Iba yun. Gamit na gamit yon sa lahat ng season ng buhay ko. Tapos, maliban dun sa kanta na yun kasi, marami din siyang kanta dun na, na okay. Basta, many to mention. Yung 4 naman, yung 4 kasi maganda talaga yung madaming magaganda. Provincia life. May certain vibe talaga na putang lupit na ito, yung ganyan. Tapos yung sa 3 naman, parang napaka-limited lang yung nagustuhan ko doon. Alam ko, nakawento ko din sa episode yun. Siguro yung Burn My Dread tsaka yung Memories of You. Tapos yung mga ilan doon. Yun lang. Yung mga, parang wala akong matandaan na boss battle doon eh. Yung yung I will yun lang, yung bandang, yung final lang. Yun lang yun. Pero yung pag yung mga boss battle na walang tumatak sa akin. So, yun yung parang ko. 5, 4, 3. Ako, sagot na rin ako. Sa akin, baliktad. 3, 5, 4. Oo. 3, ewan ko, kasi, eto nag-base ako, hindi sa nararamdaman ko, sa Spotify ako nag-base, sa data, kung gaano karami yung plays ko Wow. ng Persona 3. Kasi, syempre, ang hirap di ba? Parang, pag ibe-base ko lang doon. So, nung chinek ko yung stats, mas mataas yung listens ko ng 3. Persona 3, tas 5 at saka 4. So, yun. Sa 3 kasi, ang dami kong nagustuhan. Yung upbeat, yung mass destruction, yung Burn My Dread, tapos yung Memories, tsaka Kimi. It's going down Basta marami akong paikot-ikot na pinapakinggan sa Persona 3. Tapos yun 5 and 4. Nerves. Ko, similar sa'yo. Pero ang category ko parang inverse nung kay Jazz. Yung sa akin close yung 3 at 5. Pero 3 yung top ko. Tapos parang mababa yung 4. Kasi parang may certain mood ka lang na pwede mong pakinggan yung 4. Kasi parang dapat masaya ka lang. Kasi pag yung, let's say, neutral ka or parang nandun ka sa, parang nagmumuni-muni ka, parang ang hirap pakinggan ng 4. Kasi masyado siyang masaya. Flowers forget what they were for day after day. Yeah. Yung 3 kasi parang gusto ko talaga yung sa, yung sa Paulo Mia Mall, yun yung pinakagusto ko. Pati in the night I paint the view, color the town red, man. Gusto ko yun. Color Your Night ba yan? Something? Color Your Night. Sobrang gusto ko yun. Tapos gusto ko yung It's Going Down Now, yung BGM niya more than sa P5. Kasi nung ino-observe ko yung sarili ko habang nakikinig nung sa yung Persona na concert sa YouTube. Kasi di ba tayo parang nung umpisa, napapakinggan ko lang na-appreciate ko lang yung 4. Tapos hanggang sa nalaro ko yung 5, parang, P4, P5 din na-appreciate ko. Tapos hanggang ngayon nag-P3R ako, parang na-appreciate ko na yung lahat. Sobrang nahahype ako kapag P3 yung piniplay nila na music. Pero siguro dahil lang sa, ang galing ni, si Lotus Juice ba yun? Or Orange Juice ba yun? Lotus Juice Lotus Juice. Orange Juice.
Si Zesto. Oh, si Jess, ayan, gusto ko yun. Si Lotus Juice na, ang galing niya mag-perform. As in, sobrang ang ganda nung ensemble nila ni, yung iba yung matanda na vocalist. As in, ang galing nila. Parang sobrang laki ng factor sa akin na magaling mag-perform live. Kesa dun sa P4, sa akin na okay, parang nag-act out sila, whereas dun sa P3, na performer talaga sila. Yung kahit na hindi nila pinoportray yung kino-cosplay nila, pero talaga sila, yung banda, pinoperform nila yung song. Sobrang laking factor. Parang parang sasabihin nyo, oy, naman, game nga yung pinag-uusapan natin pero ayun talaga sobrang laking hatak nung artist dun sa choice ko. Kaya 3, 5. Yung 5 kasi parang multitude siya ng emotions na kahit anong mood na pwede mo siyang pakinggan. Ba umuulan, syempre The Mask or Beneath Your Mask, parang pwede mo siyang pakinggan kahit anong mood, as in swak siya. Ganun siya ka-versatile. Kaya lang ang edge talaga dun sa nung P3. Alam mo may nagra-rap tapos hindi ako fan ng rap. Oo, doon ako na flabbergasted sa sarili ko. Wow. Spelling mo. Na lang, nagugulat na lang. Gulat na. Yan, okay na ako sa topic ko. Nice, utang ina. Hanggang alas 8 ka lang event, diba? Paano yan? Anong gagawin natin? Kaya nga Siya na yung una sa magot. Parang go, dali, Jazz. Kaya natin to. Okay. So, yung sa akin kasi, naumpisa natin yung topic tungkol dun sa kung may ambag ba or meron bang, diba? Talagang video games ba ang dahilan kung bakit nagiging violente yung yung mga tao or kabataan, kung ano man nangyayari sa mundo. So gusto ko yung inverse naman nun. Paano ba sa topic? Taka na kasi on the spot ako eh. Ano naman yung ginawa ng video game sa'yo para i-improve yung buhay mo? Nice. Yan. Ganda yan. Saan specific tayo? Parang anong depende ako, specific na video game, specific na character, or specific na moment, specific na relationship, or kahit gameplay, right? Yung gameplay nito nakatulong sa atin para improve yung buhay natin. Talagang tumawid siya IRL na positive. So, ano yun? Sagot na ako. Okay lang. Ano yun? Naging idol ka? Naging idol ka? Gago? Naging idol. Hindi, so for those na nakikinig, wow, baka di nila nakita yung sagot ko. Persona 4 talaga. Yung, I would say kasi, or siguro dahil pinag-usapan lang natin ngayon, pero nakatulong siya sa akin nung high school ako kasi nga, yun yung time na hindi ko alam yung personality ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko, sino ba si Yvette, ano bang meron kay Yvette, 'di ba? Kasi parang kung titingnan ko yung sarili ko dati, ang kilala ko lang na Yvette is yung nakikita ng parents ko na role model na anak, na uy, matalino yung anak ko na yan, magaling yan. Pero sino ba si Yvette outside of that, 'di ba? So, I guess nakatulong yung Persona 4 kasi yun talaga yung ine-explore I-explore mo yung sarili mo. Yung Shadow Yvette, ganyan. Sino ba si Shadow yun, Yvette? No? Yan, oo. So, di mo siya expel, no? I-embrace mo siya, no? Yung shadow i-embrace mo siya, yes. Kasi ganda. pag in-expel mo, yun yung Di na ikaw mamatay yun. mo. Di na ikaw yun. Sarot. Pero yun talaga. Carl Jung yun, di ba? Yung shadow shit. Shadow na, self, oo. Shadow self, no? Ganda. Ikaw, Norbs. Gusto ko mag-gobad eh. Ako? Nainitan ako? Gusto mo na ba? Kailangan mo na bang umexit, Yvette? Baka... Hindi, sige lang. Kaya to. Sige, go. Go. Norbs. Yung sa akin, wala naman specific but siguro yung recent na lang na siguro improvement kasi wala kaming mapag-bandingan over ng mga pinsan ko kasi kwento ko dun sa BBS na may get-together nga kami. Tapos yung mga nakakausap ko dun na mga pinsan ko, na ang term namin mga in-check kasi yung lineage nila from Chinese descent. Tapos
naging bonding namin siya. Yung yung mga titles na nilaro nila, tapos parang nagiging biruan nga kasi yung isa sobrang hilig sa League of Legends, which is hindi naman ako naglaro nun. Parang nag-claim lang ako ng skin ni Ari, pati ni Timo ba yun? Timo? Kasi sinabi ko, nung papaalis na sila, sabi ko, "Uy, huwag ka maging toxic ka." Tapos siya, tumatawa siya. Yung parang even small, siguro, fragments ng alam ko sa video game, pati dun sa quote-unquote culture nila, parang nagiging, I guess, bonding moment namin. Pero yung sa change ng life, parang pag-iisipan ko pa, Jazz. Wait lang, meron pa ako isa pa nalala. Piggyback ako sa sagot ni /Wincleaver. Sabi niya kasi, improved ang English vocabulary dahil sa paglaro ng games, lalo na sa RPGs, resource management din, tsaka decision making. So, agree ako dun sa mga sinabi niya. Plus, piggyback ako dun sa patience. Oh. Patience in what sense? Yung, let's say, for example, magpapa-level up ka kasi may kakalabanin kang boss, kailangan mong mag-grind na paulit-ulit lang yung ginagawa ko kasi napansin yun ni Ash, 'di ba? Sabi ko nga paikot-ikot lang ako dun sa same stage, nagpapa-level up ako kasi may kakalabanin akong boss and I want to be prepared. So, yung monotonous part na paikot-ikot lang, patient ka lang doon hanggang sa ma-achieve mo yung goal. Tapos, let's say sa Elden Ring, 'di ba, nung nag-stream ako, ilang beses ako namatay doon sa isang boss, parang 50 times, pero iba yung feeling pag na-achieve mo na yung goal or pag napatay mo na yung boss na ilang beses kang pinatay. So yun, iba yung payoff. Na hindi siguro maiintindihan ng ibang tao kasi kagaya nun, kung let's say si Ash, hindi naman siya gamer. Tapos paglalaroin ko siya ng RPG, hindi niya magigets yung same payoff Na bakit Tama. ba ako paikot-ikot? Bakit ba ginagawa ko tong pagpapa-level up? Tapos ko naman na yung story. Kasi yun yung point niya. Tapos mo na yung story, bakit paikot-ikot ka pa din? Ba't nilalaro mo pa din yan? So yun. Ganda. Yung sa akin, Lods, spoiler ng FF10, okay lang. Okay Tanggalin lang, mo muna headset mo. nag-Breath of Fire 4 ako, kasalanan ko yan, Lods. I'll go. Yung sa akin kasi, sa mga nakikinig din, alam ko parang laging, inside joke na to ni Bay Ian na nalaro niya na yung FF10 kakakinig sa podcast kahit hindi niya pa nalala ko. Parang nalaro niya daw yung FF10. So, yung FF10 kasi, and siguro in general yung Final Fantasy, naging way of bonding and communication namin yun ni Papa. And specifically kasi yung FF10, parang naging, let me back up. Komplikado yung relationship namin ni Papa. Sa sobrang komplikado niya, hindi rin namin na-voice out ng literal yung mga feelings namin or yung parang kung ano yung nararamdaman namin, yung galit, yung saya, kung ano man shit, no? And may mga moments na nagagamit namin yung games, yung mga story ng lalo ng Final Fantasy, and etong Final Fantasy 10. Sa last moment ng FF10, meron dalawang line doon na sinabi si Tidus, pero magkaiba ng context, magkaiba ng delivery, magkaiba ng intention, magkaiba ng meaning. Yung una is Jack. kay Jack. Dad, I hate you. Yung unang pagkakasabi niya kasi nun is parang fulfillment yun nung parang dream ba yun or goal na sasabihin niya yun dun sa tatay niya, parang ganyan. And syempre yung pent-up emotion niya to finally meet his father na laging quote-unquote nang bubuli sa kanya, ganyan-ganyan. Pinapaiyak siya, cry baby, you're cry baby, parang ganyan-ganyan. And then yung second time na ginamit niya yun na I hate you, Dad. I hate you, Dad yun, pero nakikilimutan ako. Pero ginamit niya, ang context nun is parang more on forgiveness and I love you and thank you. Pero same word yun. Tapos ginamit ko yung kay AirPods and parang nagets niya. Nagkaintindihan kami. Kasi hindi ko kayang sabihin sa kanya yun. Na parang hindi ko kayang sabihin. Yung that may mga moment kasi kami ni AirPods na parang magkaaway kami or hindi kami okay or kung ano man na hindi na pag-uusapan. Siguro para kaming avoidant ko. Pero nagagamit namin yung mga ganong moments sa FF10 gaya nung nung Father's Day na parang sakto lumabas. Ewan ko siguro, di ko alam kung nakita ko yun. Di ko alam kung pinost ko yun sakto ng Father's Day o nagkataon lang na pinost ko yun habang naglalaro tapos sa tapat ng Father's Day.
Tapos pinost ko yun na parang ganyan, parang si Jack ka, nakikita kita kay Jack, tapos parang feeling ko kasi tayo, tapos uwi ka na, ganyan. Kasi kahit yung moment kasi na yun, Lods, medyo weird kay Tidus eh. Medyo weird kay Tidus na galit siya sa tatay niya, pero bakit nire-respeto siya ng buong Spira? Oo, totoo. Wait, nandun ako sa point na parang lahat siya nire-revere na parang sobrang galing. As in, parang Lord siya, tapos parang nung siya, na-isikay dun sa kabila. Putangina, bakit ganun pa rin yung reputation ng AirPods ko? Bakit sobrang galing pa rin niya na ito yung yung guardian ni Yuna? Or nung, tatay ba ni Yuna? Tapos, bakit sobrang... Oo. parang sobrang galing, pa rin nito. Tapos, siya, parang dumadagdag yung hate niya. Nandun pa lang ako, So, ganun. Spoiler ba yun? Alam Pag mo, sinabi di ko ka na... palang mag-spoiler. Sorry. Hindi, na siya yung... ano nga yung tawag doon? Yung sa... Parang yung storm? Anong tawag doon? Yung scene. Si Sin. Oh, yung scene na si Jack pala yun. Yes. Ay, sorry. Spoiler yun. Pero parang, pa rin eh. Sinasabi ni... Sino yung bago nilang kakampi? Yung sa umpisa, si Auron na... Sige, imimit mo pa rin yan. Makapag-usap pa rin kayo. Pero parang... Kailangan mo siyang ma-meet kasi bumibilis ba or parang konti na lang yung moment na si Jack yung nakakausap natin. Yes. Tsaka sa moment na yan. Tsaka ang ganda nung intro ng FF10 na gumanon si Auron Yes. sa hangin. Ay, wala pa Bago ako siya doon. uminom. Okay. Umpisa Nandun ka yung na, napanood gagi! mo na yun. Umpisa ba yan? Umpisa ba yan? Okay. Hindi ko Yung na. pinakita si in-skip Auron niyo yun. sa... In-skip niyo yun. Hindi ko Hindi ko naintindihan. Hindi, sa- tinagayan niya yun. Tinagayan Yun yung niya. mga yung- yung mga reference na na parang Sa umpisa ano, pa lang. Parang kasi parang sila yung tragedy yung tingin nila doon, bakit merong dito may parang hurricane tapos oo nga nagme-make sense yun na si Auron biglang parang gumanon sa tinasa niya ng sako. oo pre. Oo, iba no. Oo, ang galing nun na. Ngayon ko na na-realize yun Ayun. Okay, ang ganda na FF10. Yun lang. Best game. Charot. Sabi ni Amethyst din dito, nagustuhan ko lang din sa P4 yung Shadow Self and cards. Very witchy, pero siguro mas na-enjoy ko siya kung nalaro ko to nung student pa ako. Alam mo, siya yung talagang magugustuhan mo yan. Kasi yung mga confident dun nga, merong specific na card, may designated character for that specific card. Kunwari, yung Tower, yung Devil Arcana, yung full, yung bida, syempre. Ano ba yung mga card nun? Ang mga arcana. Literally, Lovers. tarot cards Lahat. kasi yung gamit. Yun. Pwede mo Emperor, nga gamitin yan pang Empress. reading eh. Sun, Moon. So yun. Totoo. Yan. Tapos si Ate Cass last comment, sabi niya, yung puzzle solving skills, especially noon, nung di pa accessible ang internet or guides. Yung Yes. piano. Sa Silent Hill. Silent Hill. One. Yung guide. Pero So, amazing. Yun lang. Nice! Good shit. Nairaos natin. Tapusin na natin to. Pero bago natin tapusin, mag-shoutout muna ako sa ating mga Patreon subscribers, sa ating mga executive producers na sila Sands, Lance, Mark Divina Gracia, Yvette Suzanne Silvilla ng The Ara Ara Channel, si Kuya G, si Admiral RD Casimiro, si AG Sumarian at si Benjamin Lee. If you enjoy the content that we're creating, consider supporting us on patreon.com/thegamesulogshow. May iba't ibang tier level doon at bawat tier level may iba't ibang perks. Example na lang yung Nakama Game Access. May bagong game ngayon na binili ko, wala namang gumagamit. Pragmata. Susunod, Saros. Bibili tayong Saros, Pamis. Mahal pa kasi, putang na parang nanginayang kong bilhin. Mahal ng Saros kahit sa iba't ibang region. Pero promise, utang ko yun. Bibili ko yung Saros. So, yun. Anything to promote? Shout out, Norbs? Yun lang. Siguro, yun na lang pag wala akong ma-promote. Yung sa tropa ko, yung eyewear something nila. Oro Vision Care Clinic na meron sa Chaong, sa Nagkarlan, pati sa wala mo promote talaga. Sa Victoria, Laguna. Ayun. Kung naligaw kayo dito, ayun, Shani, kung kailangan nyo ng eyewear, punta kayo ng Victoria, Laguna. Yun yung pinakamalapit. Kasi
Okay lang ba yun sinabi ko, Shani, na lumipat na sila dito sa Laguna? Okay lang. Ayan. Okay. So, Zane. Guys, ano lang, follow the Ara-Ara channel. Tsaka na kami mag-release ng podcast episode pagbalik ko at tsaka pagka masipag na ulit yung editor namin. Wow. Wow. Charot! Wow. De, joke lang. Pero yun talaga yan, magka-travel kasi ako kaya wala kaming episode. Pero sana Enjoy. makinig kayo. Yun lang. Enjoy sa Yes. FF10. Enjoy, kita kits. Ulit event. Ay, bukas pala magkikita pala tayo. Si Animo, sabi ni Animo R1 US, after ko sa Requiem, inex ko Pragmata yun. Salamat. Ito, nagpapasalamat Okay. pa ako na may gumagamit. Kasi para sasayakan ako lalong gumagamit. Gamitin nyo guys yung yung mga games natin. But anyway, yun guys, salamat sa time nyo. Salamat sa mga tumamay dito sa Discord. Norvin, Yvette, salamat sa time nyo. Sa susunod na episode ulit. Bye! Bye! The Gamesilog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesilog-show. The following names are our current supporters and we are eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sans, Lance, Mark Divina Gracia, Yvette Suzanne Sulivilla ng The Ara-Ara Channel, Kuya G, RD Casimiro, AG Somarian, Benjamin Lee, Jacob Francisco, Animo R1 US, Mage Dizon, Benson Santa Ana, Dora Malyari, Janine C, Leomart Joseph Cavite, Francis Lance Galapon, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Michael Christian Loyal, Silves, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Ate Cass ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Shalene Rivera, Edgy Weeb, Ray Rivera, Ben, Dre, John Velasquez, Teacher Isa, Albert John Gonzalez, Cornflake, Naiko Neri, Storm, Bien J. Magalon, Big Chungus, Boy Pekka, Bernard James Cruz, Matthew 99, Jed Basilio, Hard Batuta, Robert Aldrich, Gio Castillo, Jitsu, at si Chisot. Maraming salamat sa inyong suporta.